Ang Magnolia Hotshots ngayon daw ay kasama dito sa potential na trade na gagawin ng SMB. Dahil itong San Miguel, alam natin na kukuha yan ng bagong big man dahil matandaan na si Tautua. At baka daw ito si James Laput ang mapunta dito sa San Miguel. Magkakaroon naman ng isa pang team na involved dyan sa trade dahil sister teams ang Magnolia at SMB. So baka daw makasama dyan itong Phoenix Fuel Masters. Mapupunta naman dito sa Magnolia si Kai Balungays at samantala naman itong Phoenix Fuel Masters makukuha nila si Jeron Teng. So ito raw yung pinaplano ng San Miguel at gusto kong liwanagin, ito'y proposal lamang. So mangyayari si Balungay dito sa Magnolia, si Laput sa San Miguel at si Teng naman dito sa Phoenix Fuel Masters. Plus mayroon daw draft pick na ibibigay dito sa Phoenix. Kung ikaw naman tong Magnolia, okay na rin yan na makuha mo to si Balungay para magkaroon ka ng isa pang big man para ma-address yung pagkakulang mo sa sentro, lalo na pag nawala itong si James Laput. Pero sa ngayon mukhang ito raw talaga plano nitong Magnolia Hotshots na pagandahin yung kanilang rotation at maipakita na sila talaga ay magiging ready na para dito sa susunod na Governor's Cup. Alam natin na gusto sana ng Magnolia na maglaro dito sa Commissioner's Cup pero sadyang hindi sila pinalad, no? Kaya ngayon nagpe-prepare na sila para dito sa Governor's Cup. Maganda naman daw yung nagiging pag-handle nila dito. Sa tingin ko makakatulong talaga dito sa Magnolia yung gagawin nilang preparasyon. Lalo na't nakikita naman natin na mukhang magiging malakas na itong hotshots. Kinakailangan lamang talaga na ipakita nila na yung pagkuha nila dito kay Kai Balungay ay magagamit ito ng tama para mabigyan niya ng playing time at syempre makatulong talaga dito sa ibang mga teams. At kung yan ay mangyayari, sa tingin ko magiging isa yan dito sa mga instances na magiging maganda talaga yung trade para dito sa Magnolia. Kung sa bagay, ito namang si Coach L.A. Tenorio, talagang yan ang plano niya para sa hotshots. Samantala naman itong Meralco Bulls ay marami nagtatanong kung tama ba yung naging desisyon nila na palitan itong si Marvin Jones. Natalo sila kagabi at itong si Patrick Gardner, yung import nila, na foul trouble na naman. At ang problema doon sa mga fouls ni Gardner, kitang-kita na foul talaga, no? Yung bang mga offensive foul, yung mga tulak doon sa mga player na binabantayan niya. Kaya ang daling itawag ng mga referee. Kaya nga ngayon, mayroong malaking posibilidad na baka itong Meralco Bulls ay malaglag na dito sa semis dahil isang panalo na lang, pasok na sa finals ang TNT Tropa. So parang ngayon ang kinakailangan maging tanong dito, ito ba ang magiging sagot para dito sa TNT at ano ang gagawin ng Meralco? Kung ikaw naman itong Meralco Bulls, aba kinakailangan ka talaga gumawa ng hakbang ngayon para maipakita na magiging ready ka na dito sa mga susunod pang mga games. Dahil syempre must win na itong Game 6. Kapag natalo ay out na Meralco. Kinakailangan mag-contribute ito si CJ Cancino at si Chris Newsam. At yan naman talaga yung inaasahan natin na gagawin dito ng mga nasabing player. Kaya nga kung sakasakali magiging malakas yung labanan dito pero kinakailangan na talaga na ipakita dito si Cancino at ni Newsam na malaki ang makukontribute nila hindi rin sa opensa kung hindi sa depensa. Na nakita natin dito sa Game 5, hindi masyadong ginamit si Cancino dahil nga palaging inaataka yung kanyang depensa. So parang ganito ngayon ang magiging sitwasyon dito sa Meralco Bulls at mukhang kinakailangan nilang gumawa ng major adjustment. So sa ngayon, tignan natin kung matutuloy na nga itong labanan nitong Meralco Bulls plus of course nitong TNT Tropa kung sino ang mananalo dyan. Masasabi lang natin, pipilitin talaga nitong Meralco Bulls na manalo dyan dahil syempre pag natalo, out na sila ulit at advante na sa finals itong TNT kontra Ginebra o Rain or Shine.